Maya-maya, may bumulong sa likod ko. Mahina pero malinaw. Tok. Masakit po. Napalingon ako agad, ngunit wala akong nakita. Sa salamin ng ward, doon ko nakita ang refleksyon ko at isang batang nakatayo sa likod ko. Maputla ang balat nito, patient gown at wala itong mata, itim lang ang mga butas. Napasigaw ako at napaatras at nang tumingin ulit ako, bigla siyang nawala. Kasabay nito, biglang nagsara ang pinto ng ward. Sabay-sabay na umilaw ang lahat ng kwarto sa hallway. Nagsimula ang mga tunog ng iyakan, ungol at bulungan. Parang daan-daang pasyente ang sabay-sabay na humihingi ng tulong. Tumakbo ako pababa para makalabas. Pero pagdating ko sa lobby, wala na ang pintuan. Sa halip, may bagong hallway na hindi ko nakita kanina. Sa dulo nito ay may karatulang nakasulat, Intensive Care Unit. Ayaw kong pumasok, pero parang may humihila sa akin. Sa ICU, may mga kama na may mga aninong nakahiga. Gumagalaw sila, pero wala silang malinaw na anyo. Sa bawat kama ay may chart. Binasa ko ang isa at nakita